Recording. Good evening. Today is Wednesday, February 5, 2025, 8:24 p.m. Philippine time. It's been a while, no? Tagal. The cycle top was October. October. First week of October. That's uh, October, November, December, January. 4 months, no? Pero marami nag-correct yan nung nanalo na si Trump. No? Yan, November. US presidential election no? November yun. So halos 1/4 was going down. The correction of PSCI. No? And today, ito yung PSE rebalancing. So, PSE index rebalancing. Effective date. Hindi pala yun. Ito pala. Yan, Monday, no? February 3 yung effective date. So, dito, itong week na to, na-announce yung rebal. Ito, simula nung Monday. Last weekend na-announce. Tapos, looking for a weekly cycle low. Tapos, meron tayong bounce ngayon. Ganda ng bounce. Ito, 20 billion traded volume trade. Tapos, for this past, no, above tayo 7 billion. 7 billion today. 7.5. May net foreign by 300 million. So, ginagawa niya yung PSCI. Ito, uptrend niya dati. Yung uptrend na yan, breakdown, no? Nag-enter siya sa isang malaking sideways movement. No? Sideways movement lang yan. Nandyan lang. Ito, meron ka ditong liquidity sweep. No? Na-sweep niya yung liquidity dito. 7.6 to. No? Top nito 7.6. No? 52-week high. Tapos, nag-correct. Correction niya, 52-week low. No? Retest ng 52-week low. So, yun. So, downtrend, no? Long-term downtrend. Ito yun. Simula nung top 2018, no? This one is 9,000. 9,078 yung top niya. So, downtrend na yan. So, nagmamadali na naman siya lumabas sa downtrend. Ito, mga sign of strength. Sign of strength. So, meron tayo ditong liquidity sweep. No? So, malaking consolidation to. Sideways movement yan. Ito ang PSCI. Sideways. Sideways movement ng PSCI. Bato sa taas, baba, bato sa taas. Meron tayong sign of strength ito. Tapos pumalik sa baba. Sa wake up, no? This might be a spring, no? Phase C, spring. Iplalatag natin yung wake up, spring to. Yung uptrend niya
Ito uptrend, basag. Ito uptrend din galing dito, basag din, no? So, kaya siya tinatawag ng spring. Yan, pag umangat yan, gagawin niya to liquidity run. Liquidity run. Pag dire-diretso yan. So, ano yung gusto nating mangyari, no? Angat yan pa. Tapos dito magko-console. Possible ganun. Sideway ulit. Tapos another leg up. So, ito yung tinitignan ko. So, ito yung liquidity shift nakaraan. No? Sobrang ingay nito. No? Port snap, ang dami. Tapos, next move. This is a bullish bias. No? Spring top. So, angat yan. Ititas naman niya to. Tapos, magkaroon tayo ng sideway. Before breaking up again. Ito, hindi ko to alam kung gaano kalalim yung correction. Pwedeng mababaw, pwedeng malalim. Pwedeng malalim na gano'n. Tapos saka ako. So, dalawa. So, pero mas gusto natin ito. Mababaw lang na correction. So, kasi meron ka ng liquidity sweep. Tapos liquidity run. Kunin nyo lahat ng liquidity dyan. Tapos pwede natin itong gayahin. Itong sideway na to. So, lilipat mo lang yun dyan. Breakout, no? Ito kasi breakdown yan. So, magsa-sideway yan. Yung PSE, kakaroon yan, sideway movement. So, pre-accumulation sa Vico. Si Bitcoin may ganyan. So, ito yung kay Bitcoin. Pre-accumulation yung Bitcoin to. Babaw lang ng correction. Markup. Tapos pre-accumulation yan. Sa PSE, no, ganun yung tinitignan ko. After ng spring, phase D, sign of strength. Tapos, ito siya ng BU, no? Tapos, another more markup na yun. So, yun yung tinitignan ko sa PSE. PSEI, no? So, mas maiksi ito. Mas maiksi yan. Baka kalahati lang ng time frame nito. Yung gagawin niyang consider. So, yun yung bullish bias. The bearish is kapag yan, nahirapan dyan, malalim na yan. Yung bearish. Kapag ito, hindi siya kapag trade above this one, 7.3 sa 7.5. Nahirapan mag-break out pataas yung price. That will be the bearish bias. Pero niya yung bullish. So, anticipate a accumulation phase of Vico. Itong market structure na. And it feels like 2009. Sentiment po niya yun for PSEI. No? Parang 2000 na. Kasi ito rally pa. So, yun yung sentiment to for PSEI. No? So, ano yung nangyari dito? Bakit tayo may bounce na malaki? PSE rebalancing, tapos nag-correct to dahil sa pangit na GDP ng Pilipinas. So, pangit ng GDP data natin for 2024. Yung expectation, hindi na-achieve. No? That below. The data was below expectation. 5.8 lang ata. So, yung downtrend channel. Downtrend channel. Natin kung puti.
So, itong yellow, sideway market lang yun. Pero itong ganyan. Lagyan na natin para mas malinaw. Tapos meron tayong sharp na downtrend. So, magbe-break yan pataas. Yung dito, magde-decide yan. Pag yan nag-sideway dito, malamang yung bias magiging bearish na. Pero kapag yan, mahon. Tapos break. Tapos ito dito na nagkaroon ng pivotal, no? Cycle top. Ito, bullish to. Bullish yan. Pero pag dito pa lang, nag-pivot na, bearish na. Double top. So, yun yung pangit. Gusto natin, may strength yung price, no? Para i-test itong 8,000. 8,200. Or even 8K. Or even 8K. Hammer yun pero hindi siya nagtuloy. Invalidate yung hammer. So, 8,000. So, may supply doon. Kailangan makita tayo ng strike, no? Break niya to. Break niya. I-break niya to. 7-4 tsaka 7-6. Kailangan mag-break niya. Ang ganda nun. Pag na-break. Mga supply zone, no? Pula. Supply zone. So, ano pa yung influence to, no? For a bullish bias, no? Meron akong avoid this. Where are you? Avoid this. Teka, pakita ko muna yung monthly nito. Bakit ko just nasabi na it feels like 2009. MA 200 red 1. Red. Ito, 2009, yung price. No? Bear market to na 07. No? Global financial crisis. Tapos na-break niya yung monthly chart. Moving average, 200 moving average. Breakdown. Tapos nag-sideways siya. The month. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 months. Sideways siya dito sa baba. Tapos break. Mataas na. Pivot na. Ngayon, so ang daming bearishness nito. No? Trump 2.0, yung istorya nitong pababa. Yung GDP bagsak. Tapos meron tayong yung West Philippine Sea, no? China. Tapos yung politics, no? Politics of government ng Pilipinas, no? The President and the Vice President. So, yung tungkol sa impeachment. So, yun yung mga bearish ng narrative nito pababa. So, habang pababa siya, daming bad news, bad sentiment. No? Good yun, no? So, harmony yun. So, ngayon, na-break niya yung 200 MA ito. 200 MA na yun. Yung price na break down below. Breakdown below. Pero for the third day of the week, no? Third day of the week, o half day pala niya. Naka-recover na, no? So weekly. Monthly chart pala. So first week of the February, no? Above 200 MA na tayo agad. 3 days pa lang trading. Naka-recover quickly. Parang ganyan, naka-recover quickly.
Ito, laggard yung recovery. Pero ito, bounce agad. Trade below 200 MA. Angat ulit. So, yun. So, ito kasi, mahaba siya sideway market. Sideway market. So, ito. So, yun, sideway lang yung PSE. Simula pandemic. Ito, noise to. Sa baba. Talagang gulpi sarado. Pandemic to. COVID-19. Lockdown. Pop. Tapos ito, consider as noise. Extended yung correction. Tapos dito may buyers. May buyers dyan. May buyers dyan. May buyers dyan. And yan. May buyers dyan. So dito, itong 5-6 no. 5-8 no. May mga demand. Demand. So, nagre-range siya. Pull back. Test ng high. No? Tapos ito yung high. No? So, bumabanda. Ngayon, kailangan natin makita na clear breakout. No? Kailangan ng breakout dito sa yellow box na yan. Yung rectangle na yan. Kung saan mag-break yan, yung sinasabi ko kanina. Kapag ito ay nagtuloy pataas-taas. Dapat dito mag-break. Tapos yun. Gawa siya ng sideway. It's another breakup. Yan yung bullish talaga. Pero kapag naman ganito yung ginawa, nahirapan. Pak. Sa yan. So, syempre yung bad news no, mga price in na ang GTP, pero yung Maharlika rin, no? May Maharlika Investment Fund ang Pilipinas for the first time, sovereignty wealth fund. No? So, first time yan sa Pilipinas. No? So, ginawa ba nila yan para pabaksakan yung market? O ginawa nila yan dahil alam nila PSCI will enable market cycle. Tagal yan. So, itong sideway na to, bull market ba yan? Or bear market? May own bias is a bull market cycle. Why? Why? Tabaksak yung index siya. Pero ito, si Aboitiz Power. October yan. Simula October yan, inverted na hammer. October 2024. Kung tinignan mo si Aboitiz Power, asan yung October nito? Si October. January, meron siyang nag-close na siya ng bago niyang high versus the October. So, hindi siya pababa. Hindi siya pababa ng trend. Sideway lang siya. Tapos, angat ulit. Unlike PSCI, closing na October. And it end 17.92%. Samantalang si AP, simula na closing na October, is up ng 7%. So, yung bias to, nasa bullish. No? Kasi yung AP maangat. Right? Baby step. Pero yung index pababa. Ito pa isa. Parang tinitignan na. Head and shoulder. Inverted head and shoulder. Ito next time. 10. So, may mga stocks. No? Even ICT. Lakas dito. Ano siya? Sideway pa. Sideway pa. So, ito. May ganun lang trend na pangit eh. Magbibreak kaya niyan. We'll see. So, may mga large cap na company sa PSE market na resilient dito sa pagbaba ng sa correction ng index. No? May resilient eh. Even Jollibee, no? Hindi yan malalim na malalim. Unlike
Ali, SMPH, no, lalim yan. October high nito. October closing price, 16%. Dikit sa index, no, 17%. Samantalang si Ali, October, 31% in low, no, 30%. Even SMPH, no. So, meron sugatan talaga. 25% ang laki. So, even SM. Pero may mga stocks na resilient, no. Even GT Cap, no. Si Converge din, no. October. Ang problema lang dito ay Converge, no. May gap siya. Possible yan. Itong gap na to. Kasi ito yung hanggang di tayo nagte-trade yung candle, no, ng 18 pesos. Psychological. Pero kung may monthly dyan na 18, tapos nag-close sa taas. So itong gap na to, babaliwalain ko na yan. Pero as long as hindi pa siya nagka-close with above 18, no, yung candle niya sa monthly, pwede ko yan dito abangan. Abangan. Kaya maganda bilhin. May mga resilient eh. Kung bear market talaga to, dapat sabay-sabay yung lahat, no. Maybe SCC, no, hindi yan lumagalaw. Mga large cap, LTG, ito rin, isa pa itong malakas. Walang nakakapansin ito masyado sa LTG. Silently breaking up. May breakout to, itong box na to. Breakout, no, tapos immediate supply, tama, tapos retest sa breakout. So magkakaroon yan ng consolidation dito, mixi lang, no, tapos magde-decide yan, growing up again. So ito, tahimik lang yan, LTG. Wala kahit anong balita dyan. So Bloom, no, saktan to sa casino, no. So yan, overall may bias is bullish for PSCI. So yung anticipation ko na buying correction, dito lang yung correction na anticipate ko yun, 6.5, 6.7, pero mas malalim ng 6.3, 6.5, 6.7. Ito sana yung higher low na tinitignan ko na, pero binasag niya pa rin. So talagang ubos yung liquidity, ang daming na-liquidate yan. So pag nakabisado nyo yung mga company na to, yung galaw, palipat-lipat na rin. Kahit yung blue chips, no. So yun, I think welcome to the bull market cycle of PSEI. This will be memorable. Kaya ako gumawa ng video bigla. Memorable week to. So the maximum opportunity is here na. Nandyan na. Maximum opportunity. Ayun. Ito, bearish ako pag yung index trade below that 5.7. Talagang puro pababa below 5.7. Bearish yun. As of now, bullish, no? Kasi nagpapakita yung mga demand zone. So, every time na may itong mga demand, no? Nagpapakita, may demand naman. So, mas bullish to kapag na-break na natin itong so, yun yung next move na tinitignan ko. Anticipate PSCI. Dito naman.
Tapos sideway lang. Wala na yung malalalim na correction na tulad dito. Ito nga ito, Harmony. Cipher pattern. Gumagamit. So yung down niya ng weekly na 6%, we're up by 7% today. Last week to, down na 6.89, and then we're up 7.40. So ending today, no, bullish to, ended, no? Walang weak sa taas, no? Solid, no? May tulak to konti, may konting push to, 311 lang to sa pre-closing, tapos 315 yung closing. Tapos may volume, ganda ng volume, so bullish yan, no? So may continuation pa yan pataas. So dito may yan, babasag yan ng mga supply, so tapos magre-retest, hanap ng demand pa. Yan, series of higher high and higher low yung gagawin niya. Parang ganyan, no? Series of higher high, higher low, higher low, hanggang makarating dito, which is series yan, higher high and higher low. So this might last 2 years from now, no? 2025, 2026, 2027. Yung immediate bull market cycle, no? Parang ito. So claim na natin ganyan. Ganun markup. So that's all for PSE, no? So mabilis ang crypto, no? I'm betting on ETH, no? This will be the time for ETH to shine. So, tas US market low stop, no? Magpe-play yan. So, until tingnan natin yung 100 basic trump, no? Ni photos. So, yun lang. Thank you very much for listening. Good night. Bye-bye.